umaga, Kara. At magandang Lunes sa inyo, ika-7 ng Marso, panibagong linggo. At magandang simulan ninyo yan dito sa News to Go. Mga balita para sa mga on the go at magbibigay sa inyo ng boses online at on air. Magandang umaga rin sa iyo, Hawi, at magandang umaga sa lahat po ng nanonood. Kumusta po ang inyong agahan? Pandesal po ba ang nakahain sa inyong hapagkainan? Naku, baka nagulat po kayo at bigla itong nagmahala kung hindi man ay medyo lumiit ang inyong mga pandesal. Di bale, pagagandahin naman natin ang simula ng inyong linggo, basta samahan nyo kami. At huwag po kayong bibitiw sa isang oras ng balita at impormasyon dahil kailangan oras-oras, alam nyo. Armed Forces Deputy Chief Lieutenant General Eduardo Oban Jr. manunumpa ngayong araw bilang bagong AFP Chief. Mga Libyan dinar pwede nang papalitan ng piso sa mga bangko simula ngayong araw. Free Public Wi-Fi Act isinusulong para gawing libre ang internet sa mga government office, public hospital, airport at iba pa. At daan-daang Brazilians naglublob sa putik para sa taunang Mud Carnival. Ngayon na po isasagawa ang change of command sa ating militar. Si Lieutenant General Eduardo Oban Jr. ang magiging bagong Chief of Staff ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas. Mula sa Camp Aguinaldo, may news to go si Ivan Mayrina live. Ivan. Yes, Howie, alas 10 na ngayong umaga ay nakatakda ang formal na turnover ceremony dito sa Armed Forces of the Philippines at pangungunahan niyan mismo ng Commander-in-Chief ng AFP na si Pangulong Noynoy Aquino. Sa graduation ceremonies ng Philippine Military Academy kahapon ay hinirang ni Pinoy si Lieutenant General Eduardo Oban bilang bagong AFP Chief of Staff kapalit ng paparitirong si General Ricardo David Jr. Kasalukuyang Deputy Chief of Staff si Oban at isang dating fighter pilot ng Philippine Air Force. Malaking hamon, Hawi, ang hinaharap ni Oban sa pagpasok bilang Chief of Staff dahil uupo siya sa kasagsagan ng mga investigasyon tungkol sa umano'y katiwalian sa kataas-taasang liderato ng AFP sa nakaraang mga taon. Buo naman ang tiwala ng Pangulo kay Oban para ipagpatuloy nito ang kailangang reforma sa AFP. Buo rin daw ang tiwala ng sandatahang lakas kay Oban ng miyembro ng PMA Class of 1979. Sapat daw ang karanasan at kakayahan nito para pangunahan ng 120,000 na miyembro ng AFP. We look at him as a leader. He has shown his ability to perform. In fact, he has been assigned also in GSQ prior to his being the Chief of Staff. At the back of his mind, he is a man who pursues modernization. He is a strategic planner. And at this point, we certainly need his skills. Hawi, sa mga sandaling ito ay handang-handa na ang parade grounds nitong Camp Aguinaldo. Nakikita natin na nagmamarcha na ang mga miyembro ng mga major service commands ng AFP mula sa Air Force, Navy at Army para bilang paghahanda sa pagdating ng Commander-in-Chief ngayong alas 10 ng umaga si Pangulong Noynoy Aquino. At yan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo. Ivan Mayrina, on the go. At tulad nga ng nasabi namin kanina, tumaas na ang presyo ng tinapay. Kabilang dyan ang paborito ninyong almusal na pandesal. May news to go si Oscar Oida. Animoy nagda-diet ang mga inabutan namin na mimili ng pandesal sa bake shop na ito sa may E. Rodriguez, Quezon City. Kung bumalik kasi sila ng pandesal, kakaunti lamang. Pero na aming tanungin, di pala pagdejeta ang dahilan, kundi ang anilay mataas na presyo ng pandesal. Wala na raw kasing tagpipisong pandesal sa kanilang lugar. Ang pinakamura, 2 piso ang isa. 3 taong kakain, tag-isa-isa. Tipid lang. Tipid tag-isa-isa? Opo. Okay na ba yun? Opo. Ang importante po ay may makain sa almusal pa. Ayon sa panaderong si Mang Danilo Bautista, kung tutuusin nga raw, di pa siya nagtataas ng kanyang presyo sa kabila ng itinaas na halaga ng mga sangkap sa paggawa ng tinapay. Ayaw naman daw niyang paliitin ang kanyang mga pandesal. Baka raw di na ito tangkilikin ng mga mamimili. Kinakaya pa namin na sa ngayon na sana naman huwag nang tumas para hindi kami mapilitan din namang magtaas. Pero aminado si Mang Danilo, di magtatagal, mapipilitan din daw siyang itaas ang presyo ng kanyang paninda. Pero sa amin namang mga mamimili, sana pagpasensyahan din nila kung sakasakali mang nangyayari na medyo lumiliit ng kaunti ang ating tinapay. Pag nagkataon ayon sa mga nakausap naming mamimili ng pandesal, matutuloy na ng gusto ang kanilang pagdedieta. Bawas
Kunyari, 30 yung pandesal na kinakain nyo, di mawasan na 10 piraso. Oscar Oida, on the go. Sa mga may bahay na papunta pa lang sa palengke, magdala na ng extra cash. Ilang kasing bilihin ang tumaas na ang presyo. May news to go si Mark Zambrano. Patuloy na iniinda ng mga mamimili at nagtitinda ang pagtaas ng presyo ng ilang produkto sa merkado. Sa pag-iikot ng GMA News sa Mega Q-Mart kanina, tumaas ng hanggang 10 piso ang kada kilo ng karning baboy, manok at baka. Ang manok 125 pesos per kilo na mula sa 120 pesos. Ang baboy na dati nasa 160 hanggang 170 kada kilo, 180 na ngayon. Ang baka naman ay 230 pesos na kada kilo mula sa 220. Pati ang cara beef o karne ng kalabaw, 170 pesos na kada kilo mula sa 160 pesos. Kaya naman ang mga nagtitinda, nagkukumahog na rin dahil sa mataas na farm gate prices. Sa amin nagtitinda, aalalayan namin ang pagtaas ng presyo dahil yung mga customer namin, bigla kami lalayasan pag nalaman lang tataas. Pero bago na kami magtaas, ini-inform muna namin ang mga customers. Pati yung mga mamimili tulad ni William Supot na may canteen business, umaaray na rin. Mahirap talaga kasi nagrereklamo man yung mga suko pag bigla kang tumataas. Kailangan dahan-dahan din sa kuan, pero pag minsan hindi na ako makapagpataas ng presyo. Bahagya naman bumaba ang presyo ng isda tulad ng tilapia, nasa 80 pesos per kilo na mula sa 90 pesos per kilo. Ang galunggong bumaba sa 110 pesos per kilo mula sa 120. At ang dating 110 pesos per kilong bangus, 100 pesos na lang ngayon. Wala naman gaanong paggalaw sa presyo ng gulay, maliban sa pulang sibuyas. Ang dating presyo nito ay 90 pesos lang kada kilo, pero ngayon ay umakyat sa 140 pesos kada kilo. Ang karot naman, nagmahal din ng 10 piso kada kilo. Umaasa naman ang mga mamimili na kahit paano ay bababa ang presyo ng mga bilihin sa mga susunod na araw. Mark Zambrano, on the go! Pwede na pong ipapalit ang Libyan dinar na uwi ng mga OFW na lumikas mula Libya simula po ngayong araw. Sa bisa po yan ng memo na inisyu ng Bangko Sentral sa lahat ng bangko. Pero may mga kondisyon, ang bawat umuwing OFW mula Libya ay pinapayagan lamang magpapalit ng hanggang 10,000 Libyan dinars. Ang pagpapalit ay dapat magawa rin sa loob lamang ng 7 banking days mula nang dumating sa bansa ang OFW. Kailangan ding dalhin ang passport o travel papers na pirmado ng Philippine Embassy. Puno ng lungkot at kaba ang isang batch ng mga Pilipino mula Libya nang dumating ngayong araw dito sa bansa. Ang ilan kasi sa kanila naiwan pa ang kaanak sa Libya dahil hindi nila maiwan ang trabaho roon. May news to go, si Dano Tingkungko. Nabahira ng kalungkutan ng masayasa ng pag-uwi sa bansa ng mag-amang kabaktulan. Nakilala namin sila na makauwi sila pasado alas 5 kanina madaling araw kasama ang unang batch ng mga Pinoy na umuwi galing Libya. Kumpleto sana ang pagbabalik ng pamilya kung hindi lang nagpasya ang asawa ni Renato na manatili sa pinagtatrabahuhang ospital. Yung misis ko po bilang isang medical staff din po doon sa Tripoli Medical Center or TMC, hindi po sila pinayagan ng gobyerno nila na lumikas din. Kasi nung time na yon na lahat po sila nagpapaalam na gustong lumikas din, kinausap po sila ng kanilang direktor na sabi nga, sa kapanahunan ng kasarapan kasama kayo. Ngayon, sa kapanahunan ng kasakit, wala po kayo. Iiwanan nyo. Actually, lahat ng lahi po doon na mga medical staff umalis na. Mga Pilipina lang natira. Ang panganay ni Renato na si Shana, itinatago ang baong kaba at takot sa nakita nilang gulo sa Libya. Natakot po kami. Halos lahat po ng babae po doon sa sasakyan nagsigawan din po. Then sinabi din po ng mga lalaki na kalma lang po. Yun po. Tapos yung baril po ginagawa na po nilang kwintas. Tapos po box rin po yun ng bala. Ang aling ito na tumangging magpakilala nakatawag pansin sa amin. Hindi lang kasi sariling anak ang isinama. Isinama na rin niya pauwi ang 2 pang anak ng kapwa OFW na gaya ng ina ni Shana na pilitang manatili sa Libya. Yung pong 2 sa OWA po, may isang mag-asawa na naiyak yung walang magdadala, tumanggi. Ako na lang po nagpresenta para magdala sa kanila. Bakit ma'am pinaiwan yung bata? Ay hindi pinasama yung bata sa inyo? Kasi yung 2, siyempre yung mag-asawa, kailangan pa daw nila ng hanap buhay. Pasado alas 7 kagabi, dumating galing Benghazi ang mahigit 100 Pinoy. Pero gaya ng maraming umuwing OFW, wala rin silang naiuwing pera.
Balot daw sila ng matinding takot habang nasa Benghazi, lalo't kaliwat kanan ng pagnanakaw ng mga rebelde doon. Ang mga tinaguriang Hawari Boys o mga nurse ng Hawari General Hospital sa Benghazi, iba ang kwento. Sa 146 na Pinoy nurse na nakabase sa ospital, wala pang 13 nakauwi. Ang mga kasamahan kasi nila sa pilitang pinapanatili sa ospital. Kahit na tinaasan ng sweldo ang iba sa kanila para wag umalis, wala raw kwenta yon. Sarado kasi ang mga bangko sa Libya. 1 buwan na raw silang hindi nasasahuran. Nandun na ang barko, may mga kasamahan kaming gustong sasama sana kaso hindi makasama kasi binablock sila ng mga tauhan ng hospital namin. Pinipigyan sila ng admin sa hospital namin na makauwi. Ginagawang tinataasan yung sahod nila para hindi makauwi, hinaharangan sila sa elevator para hindi sila makababa. Pasado 10:00 naman kagabi, dumating ang grupong itong galing El Shahara, Libya. Para malayo sa alanganin, ilang bansa muna ang tinawid nila bago nakauwi ng bansa. Tulad ng mga naunang mga batch ng OFW, tila nabunutan sila ng malaking tinik. Kahit pa wala silang naiuwing kahit ano dahil ninakawan ng mga rebelde. Hindi naman kami sinasaktan, kaso lang yung lahat ng mga electronics gadget namin kinuha. Bababa kami Tripoli para kaming hinold up. Lahat ng gamit namin, laptop, cellphone, lahat, kahit pera. Medyo binabantaan. Panay binabantaan lang kami ng mga nangaharang sa amin. Dahil hindi naman kami makakibog. Puro AK-47 yung ginagamit namin. Dano Tingkongko, on the go. Sa Libya naman, nagbubunyi ang mga supporter ni Libyan leader Muammar Gaddafi. Pagsikat pa lang ng araw, sunod-sunod na putok ang narinig. Hudyat daw ito ng pag-atake sa ilang bayan. Maya-maya pa'y nagpahayag ang tagapagsalita ng gobyerno ng kanila umanong sunod-sunod na tagumpay laban sa mga rebelde. Ilang teritoryo na rin daw sa bansa ang muli nilang nakuha, bagay na itinatanggi naman ng mga anti-Gaddafi forces. Sa ibang dako ng Libya, may sarili ring rason para magsaya ang anti-Gaddafi forces. Isang warplane daw kasi na mula umano sa kampo ni Gaddafi ang kanilang napabagsak. Ang ginamit daw nila dito isang anti-aircraft machine gun. Ipinakita pa nga ng mga rebelde ang bangkay ng mga pilotong sakay nito. Giit nila, hindi raw patas ang laban dahil warplanes ang ginagamit ng puwersa ni Gaddafi habang mga baril lamang ang gamit nila. Patuloy pa rin ang kaguluhan sa iba't ibang bansa. Libo-libong OFWs na ang nadadamay sa gulo. Kaya naman sa GMA News Online, gumawa kami ng isang infographic o isang mapa na nagpapakita ng political situation sa mga naturang bansa. Ipinakita rin namin ang bilang ng OFWs doon. Sa bansang Tunisia, dahil sa ilang linggong violent protest, napatalsik si Pangulong Ben Ali na namuno roon ng 23 years. Isa sa mahihirap na bansa sa North Africa ang Tunisia, kaya wala pang 100 ang bilang ng OFWs dito. Dumako naman tayo sa Libya. Nakatabi lang ng Tunisia. Ang Libya ngayon ang laman ng mga balita. Ayaw pa rin kasing bumaba ng kanilang leader na si Muammar Gaddafi. At dahil nga sa banggaan ng pro-government at opposition forces, daan-daan na ang nasawi. May 26,000 naman tayong kababayan riyan na unti-unti nang inililikas. Sa Afghanistan, may travel ban kaya 4 lang ang naitalang OFWs. Pero hindi kasama rito ang sinasabing libo-libong undocumented workers na Pinoy na nasa mga kampo militar ng Amerikano at iba pang bansa. Sa Iraq naman, wala rin daw OFWs ayon sa datos ng ating pamahalaan dahil din sa travel at labor ban. Pero tulad ng Afghanistan, marami ring Pilipino rito. Patuloy ang protesta roon laban sa umunoy korupsyon sa kanilang gobyerno. Dumako naman tayo sa Egypt. Dahil sa pag-aalsa ng taong bayan, napatalsik nung 1 buwan si Hosni Mubarak na umumpo ng 30 taon. Mas matagal pa kay Marcos. Dahil mahina rito ang industriya ng petrolyo, ilang daang OFW lang ang nasa Egypt. Pagpapatalsik sa kanilang pinuno ng mahigit 30 years na ring namumuno ang dahilan din ng kaguluhan sa Yemen. Mahigit 1,000 Pilipino naman ang posibleng nadadamay sa kaguluhan dyan. At sa Bahrain, 31,000 ang naitalang OFWs.
Patuloy rin ang kaguluhan doon dahil gusto nilang patalsikin ang kanilang Prime Minister na 4 na dekada nang namumuno sa kanilang bansa. Posible magkaroon na ng libreng internet connection sa ilang pampublikong lugar. Isa na po itong panukala sa Kamara. May news to go si Steve Dailisan. Magkakaroon na raw ng libreng access sa publiko sa internet kung may papasa ang panukalang batas ni Kabataan Party List Representative Raymond Palatino. Itinatakda kasi ng House Bill No. 4271 o Free Public Wi-Fi Act ang pagkakaroon ng wireless fidelity o wireless internet connection sa mga tanggapan ng gobyerno, pampublikong ospital, paliparan, pier, istasyon ng bus, pampublikong paaralan at universidad, maging sa mga parke. Dahil isang click na lang ang katapat na bilis ng teknolohiya ngayon, mas magiging armado na raw ang publiko ng tamang impormasyon anumang oras nila kailanganin. Lalo pa ngayon na sa cellphone lang, pwede nang mag-internet. Hindi rin daw problema ang pondo. Hindi ito masyadong malaking gastos. Kasi ngayon, lahat ng government agencies ay merong internet access. Ang problema, limited. Sa mga opisina lamang, sa mga high-ranking officials lamang. Ang objective natin, sana ibukas nila kahit man lang yung isang opisina doon. Kumpiyansa ang Kabataan Party List na may sasabatas ito, lalo't nakaangkla naman daw ito sa layunin ng kasalukuyang administrasyon na gawing transparent ang pamumuno. Bawat ahensya nga raw ng gobyerno may mga account na rin sa mga social networking site. Ang kaso, matatanda ang ilang beses na ring nahack ang government websites. Pero may solusyon naman daw para protektahan ang server at mismong website ng gobyerno. Dito sa ating bill, meron tayong mga exemptions. Halimbawa, kung sa tingin ng ilang mga government agencies na may kinalaman sa national security at important economic information na kailangang itago, sila ay may choice na yung internet access merong bukas at meron ding sarado. Karamihan sa mga estudyanteng nakausap ng GMA News pabor sa panukalang batas, pero may pag-aalinlangan ng kanilang mga magulang. Mas accessible po siya kaysa sa library. Ayun po, mas mabilis po siyang makakuha ng information, halimbawa po sa mga projects and assignments namin. Tsaka mura. Mura rin po kasi po libre. Kahit saan pwede siyang, kahit sa fast food lang pwede na eh. Ano yung kinakatakot mo? Siyempre yung mga bata, karamihan kasi, kapares namin may internet kami. Bata ko, natututo na rin mag-research na hindi magagandang sa internet din. Sa lalong madaling panahon, sasalang daw sa first reading ang panukalang batas sa House Committee on Information Communications Technology. Steve Dailisan, On The Go. Mga kaibigan sa showbiz at sports world ang dumalaw sa burol ng aktor na si Paquito Diaz sa Parañaque kagabi. Ikinwento rin ng kanyang anak na si Joco Diaz ang ilan sa mga hindi malilimutang sandalit alaala ng yumaong ama. May ulat si Mark Zambrano. Dinagsa ng tao ang unang gabi ng burol ng veteranong aktor na si Paquito Diaz sa Manila Memorial Park sa Parañaque City. Dito dinala ang labi ni Diaz mula Albay kung saan siya unang binurol. Namataan ng GMA News ang ilang celebrities sa burol tulad ng mag-asawang Eddie Gutierrez at Annabel Rama, Ramon Christopher at Ricky Davao. Dumating din ang ilang personalidad mula sa mundo ng sports tulad ng PBA coaches na sina George Gallant, Richard Del Rosario, Caloy Garcia at Art de la Cruz at Rene Pardo. Ikinwento rin ng anak ni Paquito Diaz na si Joco ang hilig ng ama sa sports, lalong-lalo na sa basketball. He became a player dati sa FEU dahil walang pambayad ng tuition. So, he needed to play for FEU para libreng scholarship niya. Tapos, nagtatrabaho rin siya as security guard sa FEU. Tapos, estudyante rin siya. Ikinwento rin ni Joco ang pagiging disiplinaryan ng kanyang ama. He was strict. So, sa mga girls, medyo strict siya. Sa akin din dahil I have to go home early because I have to play the next day. I have to practice every day. So, ganun, di ka pwede magpuyat. Ang barkada mo, teammates mo lang. Sa Huwebes nakatakda ang libing ng aktor. Mark Zambrano, On The Go. Simula na po ng linggo at simula na rin ang pagbigat ng trapiko sa mga kalsada live via GMA Traffic System. Medyo mabilis pa ang usad ng mga sasakyan sa kaliwang bahagi yan ng inyong TV screen. Yan po yung patungo ng Quezon Avenue.
Pero ang andar ng mga sasakyan sa kanan naman ng inyong mga TV screen na patungong Cubao, slow-moving at minsan bumper-to-bumper na. Bumabagal kasi ito paglagpas ng Kamuning Road. May concrete reblocking pa rin kasi hanggang ngayon sa southbound lane ng EDSA mula sa EDSA New York Cubao hanggang EDSA Monte de Piedad Cubao. Samantala, as of 8:20 a.m. naman sa MMDA Twitter page, moderate to heavy ang daloy ng trapiko sa Aurora Boulevard mula Gilmore hanggang EDSA. Habang as of 8:07 a.m., moderate ang traffic sa southbound lane ng C5 bandang Libis at maging mula SM Hypermart hanggang Fort Bonifacio. Marso na nga at dapat ay summer na, pero ang payong na dapat ay proteksyon para sa sikat ng araw ay magagamit nyo na rin ngayon panlaban sa ulan. Magiging maulap po na maulan ang buong Kamaynilaan. Magiging maulap din na may kalat-kalat na pag-ulan ang iba pang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Epekto po yan ng diffused tail end of the cold front ayon sa Pag-asa. Katamtaman hanggang malakas na hangin naman ang iihip mula sa Hilagang Silangan. Uupo na po si General Eduardo Oban Jr. bilang bagong AFP Chief. Inaasahang aabangan ng taong bayan ang kanyang mga unang hakbang. Kaya naman ang tanong namin sa aming mga Twitter followers at Facebook fans, anong issue ang nais nilang tugunan ng bagong AFP Chief? Alamin ang kanilang mga sagot maya-maya lamang. Susunod! Chile, nilindol ng 6.2 magnitude na earthquake. Pope Benedict XVI nilinaw na walang sala ang mga Hudyo sa pagkamatay ni Hesukristo. Sa Fit to Go, susubukan natin ang sports na may martial arts, gymnastics at breakdancing. Kayanin nyo kaya? At sa Serbisyo on the Go, pinapangarap na tsinelas ng ilang kababayan nating dumagat binigyang katuparan. At makakasama rin natin mamaya si House Justice Committee Chairman Niel Tupas Jr. Dahil sa kaso ng kanyang ama sa opisina ng Ombudsman, dapat nga ba siya mag-inhibit sa impeachment hearing laban kay Ombudsman Gutierrez? Yan at iba pang balita at impormasyon sa pagbabalik ng News to Go.